hapon po mga kaprobinsya. Welcome po dito sa Simple Life in Province. So ngayong hapon po mga kaprobinsya ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang hugis ng oyster mushroom pag hindi po siya cultured. Yung nasa nature lang po talaga siya. So andito po ako ngayon sa likod ng bahay mga kaprobinsya. So may nakita po akong tumubo dito sa pinagputol-putol na mga sanga ng mangga dito sa likod. So gusto ko pong ipakita sa inyo para makita po ninyo kung ano po ba ang hugis ng oyster mushroom pag hindi po siya cultured, yung nasa nature lang po siya. So ito po siya mga kaprobinsya, papatingnan ko sa inyo. So ayan po siya mga kaprobinsya. Kung napapansin po ninyo, ito po ay hindi po siya white oyster. Ito po ay ano po siya, brown oyster po siya. Ayan po siya mga kaprobinsya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung petals po ng oyster mushroom na nasa nature ay para po siyang may dimple sa gitna. Pero actually ito ay bubuka pa po ito, lalaki pa po ito. Ayan po, tumubo po siya sa itong ano ng mangga, chinsuhan. Ayan, yan po ay brown oyster po ito, hindi po white oyster. Kung napapansin nyo po, yung pinapakita ko sa inyo ay puti po yun, white oyster po yan. Ito po ay brown oyster. Ayan po yung close up niya. Nagkapareho lang po sila. Yung actually yung mga brown oyster, gray oyster, yung pink oyster, white oyster, at yung iba ay magkahugis lang po sila. Maliban lang po sa yellow oyster, marami po yun pero maliliit yung petals niya. Sa isang marami po siya, hindi kagaya ng ganito, yung mga gray, brown, white oyster, iilan lang po yung petals, pero yung yellow oyster po ay maramihan po yung petals niya. So ayan po siya. So may kinuha ko po yung isa dito, yung malaki na. Andito po siya. Kaso na dumihan siya kasi inano ng manok, inaano po nung inahing manok. Di ko agad na nabantayan. Buti na nga natanggal ko itong isa. Ayan po siya. Ito po yung oyster mushroom pag nasa nature po siya. Actually, yung stoop po is ito po yung stoop, yung po niya, katawan po niya. Ito naman po yung yung dito na portion is gills. Yan po yung hasang niya. Nadumihan po ito kasi inano po ng manok dito na nalagyan ng pusot ng chainsaw, kaya medyo marumi po yung nalagyan po ng mga lupa. So ito po brown oyster po ito, itong pero variety variety pa rin po ito ng oyster. So ayan po yung yan po yung hugis ng oyster na hindi po cultured. Yung kung mapapansin po natin, yung mga yung cultured is round po yung niya, yung stoop, yung katawan niya. Ito po ay hindi, pero yung iba naman po ay round din. Pero kadalasan ganito po talaga yung nasa nature. So ito po ay brown oyster po siya, hindi po siya puti. Tumutubo po ito kadalasan sa mga ganito, yung mga pinagputulan ng yung mga bulok na. Yan, yung mga ganyan. Pero kadalasan po talaga itong ganitong nasa mga medyo matigas na kahoy. Kaya mas mainam pag nag-cultured po tayo nito o nag-production po tayo nito ay ang gagamitin nating kusot ay yung mga kusot po talaga ng kahoy na
yung nasa mga lambiran. Mas mainam po kasi ito pag itatanim mo sa sa mga hardwood na kusot, mas malalaki pa po siya dito. So ito po ay nature po talaga. Well, hindi po ito cultured. Talagang nasa nature lang siya. So yan po siya. Ito po ay variety ng oyster mushroom, pero po ito? Brown oyster. Hindi po siya puti. Dito po kasi kinukuha yung culture. Ito po yung stop po niya ay hahatiin po ito, at yung tissue na sa loob, yun po ang gagawing binhi or tissue culture. So ito po, napakasarap po nito. Ito po yung tamang stage ng edad niya na dapat siya i-harvest. Siguro kagabi lang po ito bumuka. Ngayon ko lang po kasi yan nakita. So kukunin po natin yan mamaya, isasahog po natin sa lulutuing ulam. Masarap po kasi yan. So yan po. So yung yung pagtatayuan ko po ng mushroom building is dito po, portion dito pong nilinis na ito. Yan. So ito yung mga talong, dati na po yan, mga matagal na po kasi yan dyan. So ang gagawin nilang dyan, aalisin na po yan pag nag-layout na po ng pag nag-layout na po ng mushroom building. At saka yung isang puno ng mangga doon na nabuwal, kailangan malis din. Dali, malaki po itong space dito. Kasi ayan po. Yung dito sa likod, hanggang doon pa po kasi yan. Yung nandun sa unahan yung may saging na nasa dulo. Yun po. Kaso itong dito, hindi pa po yan malinis. Hindi pa po yan pwede malinis kasi hindi pa po naputol itong mga natitirang mga sanga ng mangga. Itong isang mangga kasi pinaputol ko po ito nung nagsimula itong kasi nasa gilid lang po siya ng bahay. Ayan po yung puno na. Hindi po yan pwedeng putulin kasi yung mga sanga niyan dyan din mahuhulog sa ibabaw. So yan po sa mga probinsya. Soon lahat po ng mga proseso ng production ng oyster mushroom ay ipapakita ko po yan sa inyo lahat po ng procedure, from preparation ng building hanggang sa pag-culture na po mismo. Ipapakita ko po yan sa inyo. Actually meron pa po ditong tumubo na isang oyster. Nagsulo lang po siya Ayan. Ayan po siya. Brown oyster po siya. Yan po yung hitsura ng mapapansin nyo sa fruiting bags. Pag yung una siyang lumabas, yung nagsisimula na po siyang mabunga. Kaso mas mas malaki po ito. Sobrang lusog niya. Yung sa yung sa fruiting bags, hindi po yun mag-iisa. Yung lalabas doon ay tumpok po siya, marami po siya. Pero napakalaki po nito. Pero ganito rin po yung hugis ng mapapansin nyo sa fruiting bags. Ito, mga bukas po ito, malaki na po ito, bubukas na ito. Brown oyster pa rin po yan, kagaya nung nandun sa kabila. Brown oyster, kung napapansin nyo, yung kulay niya is po siya, brown po talaga siya. Yung pinakita ko po sa inyo ay white oyster po siya. Ito po ay brown oyster. So yan po, ito po ang tinatawag na pinheads. Pinheads po kapag ganito pa, at saka yung medyo maliit po dito, yung paglabas po niyan ay pinheads po yung tawag dyan.
So yan, at least nakikita nyo na nagkakaroon po kayo ng idea kung ano ba talaga ang itsura ng oyster mushroom na yan pag nasa nature siya. Actually pareho lang po siya, kaso ang kaibahan po niya is malalaki po siya pag cultured na. Pero ito po ay malaki po talaga siya kahit pinheads pa lang po siya. Napakalusog po ng pagtubo. Brown oyster po. So yan po siya mga kaprobinsya. So ito po yung bahay ko. Hindi pa lang po nalagyan ng bubong, mga next week po siguro ay malalagyan na ito ng bubong. So ayan po. So yung ano po natin tatayuan po is nandito po yan sa likod. Ito po kasi na portion ito. Itong dito is kwarto po ito. Ayan. Kwarto po kasi yan. 3 kwarto po ito. So dito po sa likod ng kwarto ilalagay yung mushroom building. Nandyan po na portion. Dyan. Mga 5 or 6 na hakbang mula dito sa bahay. Dyan. So doon po sa unahan yan, papunta na po doon sa baba, yun na po yung mini farm. Yan, ayan, makikita po dito yung mga kamuting kahoy. Yan, simula dyan hanggang doon sa baba, ano na po yan, yun po yung mini farm na pinapakita ko sa inyo. So soon po lahat po ng proseso ay i-share ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo para siyempre yung iba baka magkaroon ng interest sa mushroom production, especially sa oyster mushroom. So at least may idea na po kayo paano po alagaan, paano po ginagawa, paano po ang mga proseso. So soon po lahat po yan ay i-share ko po sa inyo, gagawin ko po yan ng video o content. So hanggang dito na lang po muna mga kaprobinsya. At least nabigyan ko po kayo ng kunting idea at naipakita ko po sa inyo kung ano po ang kaibahan ng oyster mushroom, yung cultured at saka yung nasa nature lang, yung hitsura. So hanggang dito na po muna mga kaprobinsya. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po kayo. At saka like and share na rin po, at saka pag-click na po yung notification bell para updated po kayo sa mga next video. So maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.